Hey Mars! Kakagaling ko lang sa health center at mayroong libreng bakuna laban sa trangkaso at pulmonya. Ipalista mo na sila Junjun at Princess. Hala Mars, pwede ba yun? Di ba may COVID-19 pandemic pa ngayon? Hindi kaya maghalo-halo na ang kanilang bakuna? Sabi kasi ng mga tambay dyan sa atin, hindi raw maganda na laging nababakunahan. Mars, naku, pwedeng-pwede nga kasi mas kailangan nila ito lalo na ngayon sa panahon ng COVID-19 pandemic. Ayon sa mga dalubhasa, mas nakakatulong ito na mapalakas ang immunity para makaiwas sa ibang sakit. Huwag kang magpapaniwala sa iba. Dapat sa mga healthcare workers lang o sa mga dalubhasang nagsasagawa ng pananaliksik dito. Pero nabakunahan na sina Junjun at Princess ng flu vaccine noong 1 taon pa. Tapos, yung para sa pulmonya, meron na sila bago pa mag-1 taon. Pero, di ko na rin maalala Baka mapasama pa kapag umulit. Naku Mars, okay lang naman maulit at wala namang na-overdose sa bakuna. Ang bakuna nga sa trangkaso dapat natatanggap ng mga edad 6 na buwan at pataas, taon-taon. Ang bakuna sa pulmonya naman kailangan ng masundan pagkatapos ng edad 1 taon kung hindi pa sila nakakatanggap nito bago mag-edad 1 taon. Para di ka man nito, Marcy, maaari nating itanong sa doktora na angkop na immunization schedule. Dalhin mo lang ang kanilang lumang baby book para ma-double check ito. Ganun ba Mars? Sino pa ba ang dapat makatanggap ng bakuna laban sa trangkaso? Sabi nga ng World Health Organization, maaaring makatanggap ang mga sumusunod. Lahat ng malulusog na matatanda, buntis na nasa una, pangalawa o pangatlong kabuanan, mga batang edad 6 na buwan at pataas, matatandang may edad 65 at pataas, pasyenteng may chronic na sakit katulad ng high blood, diabetes, sakit sa puso at iba pa, at mga healthcare worker. Sa bakuna laban sa pulmonya, sino ba ang dapat makatanggap nito? Sabi naman ng Centers for Disease Control and Prevention, inirerekomenda ito sa lahat ng batang edad 2 at pababa, batang may edad 2 hanggang 4 na taon na walang comorbids, batang may edad 2 hanggang 5 na taon na may comorbids tulad ng diabetes, sakit sa puso, sakit sa baga, bicochlear implant sa tenga, at cerebrospinal fluid leak. Gayon din ng mga batang may edad 6 hanggang 18 na taon na may comorbids tulad ng cochlear implant sa tenga at cerebrospinal fluid leak. Patatanda na may edad 19 hanggang 64 na taong gulang na may comorbids tulad ng cancer, diabetes, sakit sa baga, sakit sa bato, HIV, leukemia at iba pa. Matatandang may edad 65 at pataas na mayroon o walang comorbids. Marcy, naku, dapat pala mailista ko na rin pati ang nanay ko. At may diabetes din siya at senior citizen na rin. Buti na lang sis at sinabi mo ito sa akin. Kailangan pa rin ba talaga nito kahit may bakuna na sila sa COVID? Oo naman sister! Kahit bakunado na ang pamilya sa COVID-19, kailangan pa rin nating ma-update ang iba rin nating bakuna at kabilang na rito ang sa trangkaso at pulmonya. Alam mo ba na ang pagpapabakuna laban sa trangkaso at pulmonya ay nakakatulong upang mabawasan ang pagkakaroon ng severe o malubhang sakit laban sa trangkaso o pulmonya na may kasabay na pagkahawa sa COVID-19? Pero teka lang Mars, baka naman may side effect yan kapag nagpapabakuna laban sa trangkaso o pulmonya. Ang madalas na side effect ng bakuna ay tulad din naman ng sa COVID-19. Diba halos wala kang naramdaman pagkatapos mabakunahan? Ay, oo nga Mars, para mabigat lang siya sa katawan, pero ipinahinga ko lang, tapos okay na rin ako kinabukasan. Pero ito, para di ka na mag-alala, ang iba pang side effects ay pamamaga o pamumula sa brasong binakunahan, sakit ng ulo, lagnat, pagkaduwal, pagsakit ng kalamnan, mabigat na pakiramdam o pagkapagod. At kapag lumala ito o tumagal ang simptomas, ugaliin magpatingin sa doktor o ating balitaan ang mga healthcare workers, ano? Tamang-tama ka dyan, Mars. Pero ito talaga last na. Kasi mukhang marami kang natututunan sa mga barangay healthcare workers natin. Mayroon bang hindi maaaring makatanggap ng bakuna laban sa trangkaso o pulmonya? Uy, ang galing ng tanong mo dyan, Mars, ha? Para sa bakuna laban sa trangkaso, hindi to pwede sa may allergy sa itlog o kaya sa may sakit ng Guillain-Barré syndrome.
Para naman sa bakuna laban sa pulmonya, hindi lang ito maaaring ibigay kung mayroon kang allergy sa dating bakunang naibigay na para sa pulmonya o sa nilalaman ng bakunang ito. Pero, maaari naman ako magtanong sa doktor para sa nararapat na pagsuri o pag-screen bago mabakunahan, di ba? Oo naman, Mars. Susuriin at isi-screen ka muna ng doktor sa barangay natin. Kaya punta na sa Barangay Health Center natin at magpalista na para sa iyo at inyong kapamilya. Laging tatandaan na kailangan magsuot ng face mask, sumunod sa social distancing protocols, at wag na wag magpapabakuna kung ikaw ay may sintomas ng ubo, sipon o lagnat dahil hindi ka naman talaga maaaring umalis ng bahay kung may sintomas katulad ng trangkaso o COVID-19. Tamang-tama, Mars. Basta walang sakit, pwede nang ipalista at nang mabakunahan na ang mga kapamilya ko. O siya, Mars, pupunta na nga ako sa Barangay Health Center natin